magbabasa tayo ng Bible. Pero bago yan, pasubscribe po muna sa aking channel. Maraming pong salamat. Patuloy po ng ating pagbabasa ng Bible. Nag-volunteer po ang aking anak na si Ayel na siya naman po daw magbabasa ng Bible chapters 15, 16, and 17. Ang aking anak, si Ate Ayel, mas malaki pa po sa akin. Siya po ang magbabasa. Maiging ma-encourage natin yung mga anak natin, mga dalagingging na magbasa ng Bible para matutunan nila yung kasaysayan ng ating Panginoong Hesukristo. Isahan na natin pagbasa ng Bible. Genesis chapter 15, ang kasunduan ng Diyos kay Abraham. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano pang kaguluhan na gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamahal ay magmamana ng aking ari-arian. Subalit, sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Si Abraham ay sumasampalataya kay Yahweh at hindi dahil dito siya'y itinuturo ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Sinabi pa ni Yahweh kay Abraham, ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur ng Caldea upang ibigay sa iyo ang lupain ito. Itanong naman ni Abraham, Panginoong Yahweh, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang babaeng kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abraham ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakapatong ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga biwitre upang kainin ang mga ito, ngunit itinaboy sila ni Abraham. Nang lumulubog ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abraham at nilukuban siya ng isang nakakapangilabot na kadiliman. Sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay nanginibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila at pag-alis nila roon ay marami silang kayamanang madadala. Pahahabain ko ang iyong buhay, mamamatay at ililibing kang payapa. Daraan muna ang 4 na salingha lahi bago sila makabalik dito, sapagkat hindi ko muna paparusahan ang mga Amoreyo hanggang sa maging sukdulan ang kanilang kasamaan. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok at ay umuusok at manigas na sulong na dumaan sa pagitan ng mga pinatay na hayop. At ng araw na iyon, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abraham. At ganito ang sinabi niya, ibibigay sa lahi mo ang lupain ito mula sa hanggahan ng Egypto hanggang sa ilog ng Euphrates
kasama ang lupain ng mga Sineo, Cinezeo, Cadmeneo, Heteo, Parizeo, at Refeta. Gayon din ang lupain ng mga Amoreo, Cananeo, Jebuseo at Jebuseo. Chapter 16, si Hagar at si Ishmael. Hindi nagkaanak si Sarai na asawa ni Abraham, ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Egypto, na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abraham, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abraham sa sinabi ni Sarai, at pinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abraham na naninirahan sa Canaan nang ito'y nangyari. Matapos sipingan ni Abraham si Hagar, nagdalang tao nga ito. Sabalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abraham, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayon? Siya'y nagdadalang tao, si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama. At sumagot si Abraham, alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar, kaya ito'y tumakas. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungo sa Shur. Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Tanong ng anghel. Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot ni Hagar. Sinabi ang anghel, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihay di kayang bilang. Di na magtatagal, ikay magsisilang Ishmael ang sa kanya iyong pangalan, sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karaingan, ngunit ang anak mo'y magiging mailap hayop na asno ang magkakatulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak. Kaya't nasabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakita sa akin, at hanggang ngayon buhay pa rin ako. Kaya'y tinawag ni si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakita. Kaya't ang balon sa pagitan ng Kades at Bered ay tinawag nilang balon ng isang Diyos na buhay at nakakita sa akin. Nagsila nga si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abraham na, at ito'y pinangalanan nitong Ishmael nooy 86 na taon na si Abraham. Genesis chapter 17, ang pagtutuli, palatandaan ng kasunduan. Ng 99 na taon na si Abraham, nagpakita siya sa kanya si Yahweh, at sinabi, ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mo walang dungis ang iyong sarili. Habang ikaw ay nabubuhay, ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi. Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayon ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko nga ang iyong lahi, at magtatatag sila ng mga bansa, at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon, at ako'y magiging Diyos sa inyo. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi
ang lupaing ito ng kanan ng iyong tinirahan. Ngayong bilang sa iyong isang dayuhan, ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon at ako ang kanilang magiging Diyos. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat magiging tapat sa ating kasunduan. Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin at iyan ang magiging palatandaan ng ang ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin. Pagsapit ng ika-8 araw, kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan. Gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Ang palatandaan ito sa iyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. Ang sino mang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa kundi Sara, sapagkat siya'y pagpapalain ko, magkakaanak ka sa kanya at siya'y magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari mula sa kanyang mga Muling nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili niya, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na at si Sarah maglilihi pa ba siya? Gayong siya'y 90 taon na. At sinabi niya sa Diyos, bakit hindi na lang po si Ishmael ang magmana ng mga ipinangako niya sa akin? Kaya't sumagot ang Diyos, hindi na ang asawa mo si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman tungkol kay Ishmael. Ipagkaloob ko ang kahilingan mo, pagpapalain ko siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang salinlahi. Ngunit ang aking tipan sa iyo ay matutupad kay Isaac na isisilang ni Sarah sa 1 taon sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Nang araw ring iyon, ayon sa utos ng Diyos, pinuli ni Abraham si Ishmael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, magiging ang aliping ipinanganak doon o binili. Si Abraham ay 99 na taon na nang tuliin, si Ishmael naman ay 13. Pinuli sila sa parehong araw at noon ding araw na iyong pinuli ang kanyang mga alipin. Natapos na naman natin ang pagbabasa ng Biblia. Salamat sa aking anak na nag-volunteer magbasa ng Bible. And sa muli po nating pagbabasa, please subscribe and don't forget to click the notification bell para sa updates po ng aking mga videos. Marami pong salamat. God bless and bye-bye!